Itinatagang Baliwag Transit Incorporated bilang sole proprietorship ng yumaong matriarka na si Doña Maria Victoria Santiago VDA de Tenco, ipinanganak noong November 17, 1923 na mas kilala sa Baliwag bilang byuda o nanay turing. Tubong Baliwag at Hagonoy, Bulacan si Doña Victoria. Bago pa man itinatagang kumpanya noong dekada 1960, nagkaroon muna siya ng negosyo ng mga sombrero sa Baliwag, ang inspirasyon ng logo ng bus company. Ipinangalan ito sa lungsod ng Baliwag sa Bulacan na siyang pinagbulan ng kumpanya. Noong 1954, sinang-ayunan ni Chief Justice Ricardo Paras ng Korte Suprema ang desisyon ng Public Service Commission sa ilalim ng Commonwealth Act No. 146 na aprubahan ang Certificate of Public Convenience ni Doña Victoria para mag-operate ng 6 na bus para sa pasahero at kargamento sa rutang San Miguel, Bulacan papuntang Maynila. Ibinasura rin ang mga petisyon ng iba't ibang transport groups gaya ng Angat Manila Transportation Company, Pampanga Bus Company, Nicolas Javier, Bacroft Motor Company, Gaudencio Nicolas, Enrique de Leon, at Valentin Fernando. Noong mga taon ng 1966 hanggang 1967, isang matinding pagsubok ang hinarap ng Baliwag Transit Incorporated dahil sa malupit na kompetisyon mula sa mga malalaking kumpanya ng bus, particular na ang City Bus at ang Pedro B. Cruz o PBC. Ang mga kumpanyang ito ay matagal nang nag-ooperate sa mga pangunahing rutang pangkalsada ng Luzon at sa bawat araw, naglalaban sila upang makuha ang atensyon ng mga pasahero at papanatili ang kanilang bahagi sa merkado. Ngunit hindi sumuko si Doña Victoria. Sa pamamagitan ng isang madiskarteng hakbang, binili niya ang prangkisa ng Pedro B. Cruz at pati na rin ang ilang mahalagang linya mula sa Victory Liner sa Nueva Ecija. Sa hakbang na ito, nakontrol ng Baliwag Transit ang mahalagang ruta na konektado sa Bulacan, Nueva Ecija at Maynila. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng Baliwag Transit na lumawak at mag-operate ng sabay sa Victory Liner na may kabuuang bilang ng higit sa 200 bus na bumabaybay sa mga rutang ito. Isang malaki at mahalagang hakbang ang ginawa ng Baliwag Transit na hindi lang basta isang negosyo, kundi isang pagbabago sa industriya ng pampasaherong transportasyon. Para mapondohan ang mga pagkuha ng prangkisa at ang pagbili ng mga makabagong bus, nakipagtulungan ng Baliwag Transit sa Industrial Finance Corporation. Ang pondo mula sa Industrial Finance Corporation ay ginamit hindi lamang sa pagpapalawak ng fleet ng Baliwag Transit, kundi pati na rin sa pagbili ng mga makabago at mas epesyenteng man-diesel buses na naging simbolo ng inobasyon sa kanilang serbisyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Doña Victoria at sa tulong ng Industrial Finance Corporation, napatulong ang Baliwag Transit sa pagpapabuti ng kalidad ng pampasaherong transportasyon sa mga nabanggit na rehiyon. Ang pag-modernize ng kanilang fleet ay nagbigay daan upang mapabuti ang kanilang serbisyo at sa mga sumunod na taon, naging isa ang Baliwag Transit sa mga pangunahing pangalan sa sektor ng pampasaherong bus sa Luzon. Dahil sa lahat ng mga hakbang na ito, noong 1968, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Formal na naging isang korporasyon ang Baliwag Transit Incorporated at sa hakbang na iyon, matibay nang natatayo ang kanilang posisyon bilang isa sa mga pangunahing tagapaghatid ng serbisyo ng pampasaherong bus sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Ang Baliwag Transit ay hindi lamang isang kumpanya, ito ay isang simbolo ng dedikasyon, pagsusumikap, at pangarap na magbigay ng mas maginhawa at mas maayos na biyahe para sa mga pasahero. Habang patuloy na lumalawak ang operasyon ng Baliwag Transit Incorporated, unti-unti itong naging bahagi ng mas malawak na pangkalahatang awtoridad sa ilalim ng Baliwag Group of Companies na ngayon mas kilala bilang Tenco Group of Companies. Saklaw ng grupo ang hindi lamang transportasyon, pinapalawak din ito ang kanilang negosyo sa retail at food service sa Bulacan. Ilan sa mga kilalang tatak na kanilang pinamamahalaan ay ang Jollibee, Mang Inasal, Red Ribbon Bake Shop, at Chowking, at hindi rin mawawala ang Baliwag Marketing Company Incorporated na patuloy na nagbibigay suporta at pagkatataon sa lokal na ekonomiya. Ang pamumuno sa kumpanya ay pinagpatuloy ng mga anak at apo ni Doña Victoria, partikular na ang kanyang panganay na anak na si Joselito S. Tenco na naging presidente at pangunahing tagapamahala ng Baliwag Transit. Sa pamumuno ni Joselito, pinatatag niya ang pundasyon ng kumpanya, sinigurong mahusay ang serbisyo para sa mga empleyado, driver, at pasahero. Noong 2021 naman, naghain ng reklamo sina Jose Abenales at 47 na manggagawa laban sa Baliwag Transit dahil sa hindi pagbabayad ng sahod.
Sumang-ayon ang kumpanya na ayusin ito sa mabuting usapan sa pamamagitan ng amicable settlement. Sa gitna ng pandemya at habang hinihintay ang pinal na kasunduan, isang sunod-sunod na trahedya ang tumama sa pamilya. Nagsimula ang trahedya noong August 19, 2020. Pumanaw si George Alan Rodriguez Tenco sa edad na 49. Isa siyang aktibong chairman ng Bulacan Tourism Council at kinikilalang tagapagsulong ng turismo sa lalawigan. Makalipas sa mahigit 3 linggo, noong September 12, makabilang buhay ang ama ni George Alan, si Joselito Santiago Tenco, 74 years old, ang tagapamahala ng Baliwag Transit Incorporated. Isa siya sa naging haligi ng negosyo sa pampasaherong transportasyon sa gitnang Luzon. Pagpasok ng bagong taon, isang masaklap na balita ang gumising sa mga taga-Baliwag. Pumanaw noong January 8, 2021 ang dating mayor ng bayan, si Edelberto Eboy Santiago Tenco, na kababatang kapatid ni Joselito, sa edad na 73 years old. Siya ang nagsilbing alkalde ng Baliwag mula 1994 hanggang 1998 at kilala sa kanyang maayos na pamumuno at malasakit sa mamamayan. At sa huli, noong March 20, 2021, namaalam na rin ang matriarka ng pamilya, Doña Maria Victoria Santiago BDA de Tenco. Sa kanyang pamumuno bilang ilaw ng tahanan, siya ang naging lakas ng pamilya sa kabila ng sunod-sunod na trahedya. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng kumpanya ni na Doña Amelita Rusia Rodriguez Tenco, ang kanyang anak na si Maria Victoria Rodriguez Tenco Burgos, at ang manugang na si Mark Torres Burgos. Ang Baliwag Transit Incorporated, isa sa mga pangunahing bus company sa gitnang Luzon, ay may mga terminal sa iba't ibang lokasyon upang mas mapagsilbihan ang mga pasahero nito. Sa Nueva Ecija, matatagpuan ang kanilang mga terminal sa San Jose at Cabanatuan. Sa probinsya naman ng Bulacan, mayroon silang mga terminal sa Baliwag, Malolos at Hagonoy. Samantala, sa Metro Manila, ang kanilang mga pangunahing sakayan ay nasa Cubao, Quezon City at Grace Park, Caloocan. Noong taong 2009, pinalawak pa ng kumpanya ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtatatag ng Golden Bee Transport and Logistics Corporation, isang subsidiary na may rutang Pasay, Cubao patungong Baliwag, San Jose at Cabanatuan. Bahagi ng pagpapalawak na ito ang pagbubukas ng Pasay Terminal noong December 14, 2014 sa Zone 16 Don Carlos Street, Barangay 164, Pasay City, katuwang ang Golden Bee.